Ayan guys, so ngayon ang topic natin naman yung ating React component. So, kapag gumagamit tayo ng React, so unang-una kailangan natin aralin yung React component. So, ano nga ba yung React component? So, yung component is para siyang Lego. Kung naglalaro kayo ng Lego, ito yung dinudugtong-dugtong, 'di ba? Tama ba ako? So, ayun yung pinaka similarity ni React. So, basically, Lego nga siya. Then, halimbawa, siyempre meron na tayo yung Lego na tao. Kakabit na lang natin dun. So, ganun yung mechanics ni React pagdating sa component. So, ganun din naman sa may ibang frameworks like sa Vue. So, component based din naman yun. Sa Angular. So, yan. So, tungo tayo sa ating topic. So, kapag nag-create tayo ng component, so, clear dapat muna natin tong una. So, hindi natin need yan. So, syempre, kailangan natin, unang-una tandaan is nag-create tayo ng function. So, main function. So, type lang natin dito yung ating app na function. So, siyempre kikreate tayo ng function natin. So, ganito yung ES6 version. So, ES6 pataas yan. So, siyempre kailangan natin yung return. So, hindi dapat mawala yan. And then, sa return, siyempre meron tayo yung nilalagay na pinaka-wrapper o yung pinaka-container natin. So, sa ngayon, ginamit ko is div. So, kayo bahala kung ano yung gusto nyo. Basta container type. Ayun yung yung nire-return nyo dapat is container na pwede i-wrap yung mga iba't ibang klaseng element like h1 yan, hello world, yan. So mga ganyan, kailangan natin yan kasi ito yung pinaka-root natin. Ito yung magsiserve as container natin sa component natin. So yan. Siyempre, kailangan natin i-export yung ating component. So ito ay required. So default, so ibig sabihin export default app. So, ayun yung pinaka-syntax. Export natin, and then default app. So, ayun lang yung kailangan natin. So, itong app is yung function natin yan. So, tandaan natin to. Ayun yung nire-return natin yung main function natin sa component. So, para maging component siya. Yan. So, save lang natin. Kung titignan natin yung ating browser, makikita natin dito yung tinype natin dito sa element. Yan. So, click lang natin tong browser natin. So, ayan makikita nyo, hello world, di ba? So, ito ay live refresh. So, halimbawa, nagpalit ulit ako ng value dito sa h1 natin. Oh, hello Ichan. Yan, ganyan. So, yan, di ba? Nagpapalit agad siya. Ganyan yung nagustuhan kong features ni React. So, once na nag-change ako ng, let's say, element or value doon sa may variable natin, automatically nagpapalit din yung nakikita natin dito sa browser. So, ayun yung pinaka features ni React na kailangan natin tandaan. Isa sa mga kailangan natin tandaan. So, yung una syntax, pangalawa yung component. Yan. So, ganun lang yung topic natin ngayon.